Sinubukan niyang balaan ng ama tungkol sa babaeng pakakasalan nito, ngunit hindi siya pinakinggan ng milyonaryo. Sa mismong araw ng kasal, ginawa niya ang huling pagtatangka para iligtas ang ama, at lahat ay nagulat nang matuklasan kung sino talaga ang babae. Si Andres ay laging isang praktikal at tahimik na tao. Mula nang mawala ang asawa 2 taon na ang nakalipas, ang kanyang araw-araw ay umiikot lamang sa trabaho at pag-aalaga sa kanyang binatilyong anak na si Mateo. Sa kabila ng malaking yaman na taglay niya, tila hungkag ang mansyon, at kahit ang mga hapunan sa napakalaking silid-kainan ay tila masyadong tahimik. Si Mateo naman ay may tingin na puno ng pangungulila at pagtutol. Hindi siya nasanay sa pagkawala ng ina at sa kaibuturan niya ay hindi matanggap ang ideya na magpatuloy ang ama sa kanyang buhay. Sa mga nakalipas na buwan, nagsimulang makipagkita si Andres kay Selena, isang kaakit-akit na babae na may perpektong anyo at laging handang ngumiti. Para sa kanya ito ay isang simoy ng bago sa buhay na tila matagal ng balot ng lungkot. Ngunit para kay Mateo, may mali. Mula sa unang pagkikita pa lang, naramdaman niyang hindi totoo ang kabaitan nito. Napapansin niya ang maliliit na bagay, mabilis na kilos, tingin na biglang nagbabago kapag tumatalikod ang kanyang ama. Sa harap ng iba o kapag naroon si Andres, kumikilos si Selena na para bang siya ang perpektong madrasta. Umuupo siya sa tabi ng binata sa hapag, nagsasandok ng pagkain para dito at nagtatanong tungkol sa eskwela, lahat ay may nakaplanong tamis. Napakabait mo, Mateo, tiyak na ipinagmamalaki ka ng iyong ama, wika niya habang nakangiti kay Andres. Ngunit kapag umaalis ito para sumagot ng telepono o may aasikasuhin sa opisina, nag-iiba ang tono. Hindi mo kailangang magpanggap na gusto mo ako, sambit niya. Malinaw na ipinapahiwatig na wala siyang balak kunin ang loob nito. Isang araw hindi na nakapagtimpi si Mateo. Nasa pulong ang ama at si Selena nakaupo sa sofa ay pabirong nagsabi na ang kasal nila ni Andres ay tiyak na mangyayari. At hindi mahalaga kung gusto mo o hindi, mangyayari ito at kailangan mong tanggapin. Nanahimik si Mateo, ngunit sa loob-loob niya ay kumukulo ang dugo. Kinagabihan, sinabi niya ito sa ama, ngunit ngumiti lamang ito ng may pagtitimpi. Sobra ka lang mag-isip, anak. Mabuting tao si Selena, makikita mo. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Mateo na ang atensyon ni Selena ay hindi lamang sa relasyon nila ng kanyang ama. Sa opisina ng mansyon, may isang lihim na kabinet sa dingding, laging nakasara. Doon itinatago ni Andres ang isang mamahaling kwintas, isang alahas na pag-aari ng kanyang yumaong asawa at mas may halagang sentimental kaysa pinansyal. Tila napansin ni Selena ang kabinet mula sa unang pagpasok niya sa silid. Bago tayo magpatuloy, mayroon kaming munting pakiusap. Ibinabahagi namin ang mga kwentong ito ng libre at para magpatuloy ito, hinihiling namin na mag-iwan ka ng like at mag-subscribe. Ikomento rin ang lungsod kung saan ka nanonood ng kwentong ito. Maraming salamat at magpatuloy na tayo. Sa iba't ibang pagkakataon, nakita ni Mateo si Selena na dahan-dahang dumadaan sa opisina, kunwari itinitingnan ng mga libro, ngunit palihim na tumitingin sa kabinet. Isang hapon, habang nagpapahinga si Andres sa itaas, pumasok si Selena sa opisina ng tahimik at lumuhod sa harap ng kabinet. Inikot niya ang dial ng ilang beses, tila sinusubukang hulaan ang kombinasyon. Tumigil siya sandali, kinagat ang labi at muling sumubok ngunit bigong mabuksan ito. Malinaw na hindi niya alam ang password, ngunit hindi iyon naging hadlang para sa kanya. Tumingin siya sa paligid, siniguradong mag-isa siya, at nagsulat ng ilang numero sa maliit na papel mula sa kanyang bag. Pagkatapos ay sinubukan muli, at nang hindi pa rin nabuksan, napabuntong hininga siya. Malalaman ko rin ito, bulong niya sa sarili. Hindi alam na nakasilip si Mateo mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Pinapanood ang bawat galaw niya. Nanatiling nakatayo si Mateo ng ilang segundo. Mabilis ang tibok ng puso. Pinatunayan nito ang lahat ng sinasabi niya sa ama. Tahimik siyang umatras sa pasilyo at mabilis na umakyat sa hagdan. Naabutan niya si Andres sa kwarto nagbabasa at dali-daling sinabi na sinusubukan ni Selena na buksan ang kabinet. Dahan-dahang ibinaba ni Andres ang libro
at tinanong kung sigurado siya sa sinasabi. Tumango si Mateo, iginiit na hindi iyon ang unang beses na nakita niyang paligiran ni Selena ang lugar na iyon. Kumunot ang noo ni Andres, ngunit kalmado ang sagot. Anak, masyado ka lang nagdududa. Wala pang ginawa si Selena para maniwala akong kaya niyang gawin yan. Sinubukan pang magpaliwanag ni Mateo, ngunit alam niyang walang mangyayari. Tumayo ang ama, inayos ang relo sa pulso at binago ang usapan, sinabing magche-check siya ng ilang email. Gayunpaman, habang palabas ng silid, hindi maikubli ni Andres ang bahagyang pagkabalisa sa kanyang mga mata, na para bang may naitanim na butil ng pagdududa. Si Mateo naman ay puno ng inis at determinasyon. Alam niyang kailangan niyang patunayan ang nakita niya dahil hindi sapat ang salita lamang. At sa kaibuturan niya, alam niyang kahit hindi aminin ng ama, may bahagi na itong hindi sigurado sa babaeng pinapasok sa kanilang buhay. Kinabukasan ng umaga, mas maagang nagising si Andres kaysa karaniwan, ngunit nanatili siyang nakahiga ng ilang minuto, iniisip ang sinabi ng anak kagabi. Kahit ayaw niyang aminin, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang imahe ni Selena na nakaluhod sa harap ng kabinet. Pagbaba niya para magagahan, nadatnan niya itong nasa kusina, masayang naghahanda ng mesa. Magandang umaga, mahal. Inihanda ko ang agahan mo gaya ng gusto mo, sabi nito nang may malapad ng ngiti. Ngunit palihim na minamasdan ang reaksyon niya. Tumango lamang si Andres at umupo, mas tahimik kaysa dati, habang pinipilit nitong pag-usapan ang mga plano sa biyahe at ideya para sa dekorasyon ng bahay. Si Mateo, na naroon na sa mesa, ay kumakain ng tahimik at iniiwasang tumingin dito. Napansin ni Selena ang layo ng dalawa at mas pinatamis pa ang kilos, binabanggit kung gaano kaganda na magtipon ng pamilya sa isang tanghalian sa katapusan ng linggo at pinuri ang suot ni Mateo, sinasabing lalo na itong nagiging kamukha ng ama. Mahina lang na nagpasalamat ang binata at ipinagpatuloy ang pagkain. Si Andres sa pagitan ng bawat subo ay tahimik na inoobserbahan ang bawat kilos nito, hindi nagpapadala sa sobrang tamis na ipinapakita. Kaunti lang ang nakalipas nang tumayo siya at sabihing may mahahalagang gawain sa sentro at babalik lamang sa hapon. Bago umalis, dumaan siya sa opisina at isinara ang pinto, gaya ng palagi niyang ginagawa. Sinamahan siya ni Selena hanggang sa pintuan, hinalikan siya at hinintay na mawala ang sasakyan sa tarangkahan. Pagkaalis niya, bumalik si Selena sa loob ng mabilis ang mga hakbang. Binuksan niya ang pinto ng opisina at lumapit sa kahadiyero. Tumingin siya sa paligid para tiyaking walang nakakakita, lumuhod at sinimulang paikutin ang dial. Sinubukan niya ang mga halatang petsa, kaarawan ni Andres, araw ng kasal nito sa yumaong asawa, kapanganakan ni Mateo. Inulit pa niya ang ilang numerong naaalala niyang nakita sa mga kalat na papel sa mesa nito. Walang gumana. Naiinis, marahan niyang sinuntok ang kahadiyero, bumuntong hininga at tumayo, isinara ang pinto ng mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Dumaan si Mateo sa pasilyo at narinig ang tunog, agad na inisip kung ano ang ginagawa nito. Nakita niyang lumabas ito sa opisina na may inis na mukha at tumuloy sa sala. Binuksan ang telebisyon at nagkunwaring interesado sa kahit anong palabas. Hindi nagsalita ang bata sa oras na iyon, ngunit hinintay niya ang hapon nang bumalik ang ama. Naabutan niya si Andres sa hardin, abala sa mga halaman, at sinabi niyang kailangan niyang ulitin ang nakita niya. Tay, nasa opisina na naman siya, sinusubukang buksan ang kaha, sabi niya. Pilit na hindi magmukhang desperado. Itinaas ni Andres ang tingin, halatang hindi natuwa. Mateo, sinabi ko na sa iyo na abala ako at ayokong makarinig ng paratang na walang ebidensya. Ngayon maghanap ka ng ibang dapat gawin. Ang malamig na tono nito ay pumigil sa anumang pagtatangka na ipagpatuloy ang usapan. Kinabukasan, sabay na lumabas si Andres at Selena para magtanghalian sa isang pribadong restauran. Habang kumakain, tila hindi iniisip ng mabuti ni Andres nang tanungin niya kung anong mga mahalagang petsa ang itinuturing nitong espesyal. Sumagot si Selena ng malabo, sinusubukang alamin kung may patibong sa tanong. Sa pagtatapos ng pagkikita, inanunsyo ni Andres na oras na para itakda ang araw ng kasal. Malapad ang ngiti ni Selena at pumayag, sinabing handang-handa na siya. Mabilis ang naging usapan. Sa loob ng ilang linggo,
Opisyal na silang magiging mag-asawa. Pag-uwi nila, nasa sala si Mateo at narinig ang balita. Nanahimik siya ng ilang segundo bago biglang tumayo at nagtungo sa kwarto ng walang salita. Napansin ni Andres ang reaksyon pero umiwas sa diskusyon. Si Selena naman ay halatang kontento na parabang nakagawa na siya ng malaking hakbang sa kanyang mga plano. Kinagabihan, tahimik ang bahay nang magkulong si Selena sa kwarto at kumuha ng kwaderno. Umupo siya sa tokador at nagsimulang magsulat ng iba't ibang kombinasyon ng numero na maaring konektado sa kaha. Pinag-isipan niya ang iba't ibang posibilidad, mga kaarawan, mga anibersaryo, edad, at maging mga numerong nakita niya sa mga tropeyo na nakadisplay sa sala ni Andres. Isinusulat niya ang lahat, binabago, binubura, sinusulat ulit, ngunit walang malinaw na tugma. Habang lumilipas ang oras, lalo siyang na-stress at padalas ang tingin sa relo. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa mesa. Mabilis niya itong sinagot at isang lalaking boses ang narinig, puno ng inis. "Ang tagal mo na, Selena, nauubos na ang oras." Tumingin siya sa pinto ng kwarto at mahina ang tinig na sumagot. "Alam ko, pero hindi kasing dali nito tulad ng iniisip mo. Kailangan ko ang kombinasyon at hindi ko pa nakukuha." Iginiit ng lalaki na dapat matapos niya ito bago ang kasal at hindi na itago ni Selena ang kaba ng sabihing may plano na siya para makuha ito. "Kapag nakuha ko ang kwintas, mawawala na ako at wala nang makakakita sa akin." Ibinaba niya ang tawag, itinago ang kwaderno sa drawer at matagal na tumingin sa sariling refleksyon sa salamin. Humihinga ng malalim na para bang pinipilit kumbinsihin ang sarili na kontrolado pa niya ang sitwasyon. Sa umaga ng kasal, hati ang pakiramdam sa bahay sa pagitan ng katahimikan at tensyon. Nasa kwarto si Mateo, nakaupo sa gilid ng kama at nakatitig sa sahig. Pumasok si Andres, inaayos ang kurbata, at tinanong kung bakit hindi pa siya handa. Matatag ang sagot ng anak na hindi siya pupunta. "Ayokong naroon, tay. Nagkakamali ka at ayaw mong aminin." Malalim ang buntong hininga ni Andres, halatang naiinis. "Mateo, araw ko ito at sinisira mo. Hindi ito oras para sa mga kapritsyo." Tumaas ang tono sa magkabilang panig at nagtapos ang usapan sa desisyon ni Andres na iwan siya sa bahay. "Manatili ka kung iyan ang gusto mo. Pero tandaan mong binigo mo ako." Lumabas siyang mariing isinara ang pinto, hindi man lang lumingon. Samantala, nasa beauty salon si Selena, napapalibutan ng salamin at mga makeup artist. Ngumiti siya sa lahat, nagkomento tungkol sa damit at pumuri sa gumagawa ng kanyang buhok, ngunit sa bawat pahingay, palihim siyang sumusulyap sa cellphone, tinatantiya ang oras. Tinanong niya ang isa sa mga tauhan kung anong oras na at nagbiro na may kunwaring pag-aalala na baka na-late ang nobyo. Sana hindi siya naabala ng bigla ang meeting, sabi niya, ngunit sa isip ay binabalangkas na niya ang ruta para sa isang tigil bago pumunta sa simbahan. Sa mga nakaraang araw, naalala niya ang isang kaswal na usapan nila ni Andres sa opisina. Nabanggit nito ang lumang numero ng telepono na ginamit niya noong bago pa lang silang kasal ng yumaong asawa. Noong oras na iyon, hindi iyon pinansin ni Selena. Pero napagtanto niya kalaunan na tugma ang bahagi ng numerong iyon sa unang mga digit na sinubukan na niya sa kaha. Ginugol niya ang mga huling gabi sa pag-iisip ng iba't ibang baryasyon ng kombinasyong iyon at kumbinsidong siya na nahanap na niya sa wakas ang tamang sagot. Pagkalabas niya mula sa bulwagan, sinabi niya sa driver na ihatid muna siya sa mansyon. "Nakalimutan ko ang isang mahalagang gamit," paliwanag niya, may kasamang nakaplanong ngiti. Pagsapit ng sasakyan, pumasok siya ng walang ingay at dahan-dahang isinara ang pinto. Naglakad siya papunta sa opisina, sinigurong walang tao sa paligid at lumuhod sa harap ng kaha. Marahan niyang iniikot ang disk, tahimik na inuusal sa isip ang kombinasyong kanyang nahulaan. Ang tuyong pag-click ay umaling-awngaw sa silid, senyales na tama siya. Binuksan ni Selena ang kaha na may pag-asang makita ang hinahanap. Ngunit agad na naglaho ang ekspresyon ng tagumpay sa kanyang mukha. Walang laman ang loob. Dinama niya ang ilalim, sinuri ang mga sulok, inalis ang maliliit na patungan sa loob, ngunit wala pa rin. "Imposible," bulong niya. Hindi makapaniwala kung paano nawala ang kwintas. Tumingin siya sa paligid na parang umaasang nakalagay lang ito
kung saan sa opisina, ngunit walang bakas ng alahas. Hindi niya alam na si Mateo nang marinig ang mga yabag ay tahimik na bumaba at nagtago sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto, hawak ang cellphone. Kinukunan niya ng video ang bawat segundo habang binubuksan ni Selena ang kaha at sinisiyasat ang loob nito. Matamang nagmamasid ang bata, walang pinalalampas na galaw. Nang mapansin niyang lumalayo na ito sa kaha, umatras siya ng kaunti at pumunta sa sala para hindi mahalata ang kanyang presensya. Isinara ni Selena ang kaha ng madiin at malalim na huminga, pilit inaayos ang ekspresyon. Paglabas ng opisina, nadatnan niya si Mateo na nakatayo sa sala, waring walang iniintindi. Magiging napakagandang araw ito, bata. Makikita mo, matututo ka ring magustuhan ako, sabi niya sa pilit na matamis na tono. Pinipigil pa rin ang galit, kunwari maamo ang tugon ng bata. Sige, gusto kong pumunta sa simbahan. Kailangan kong kausapin si Papa at humingi ng tawad sa maling paghusga sa iyo. Hindi iyon ang tunay na pakay ng bata, kundi ang magsabi sa ama ng buong nangyari. Napansin iyon ni Selena at agad sumagot. Sige, umakyat ka, magbihis ka, at magkita tayo rito sa ibaba. Hindi tayo pwedeng mahuli. Tumalikod si Mateo at nagsimulang umakyat, ngunit sa unang baitang pa lang ay narinig na niyang bumukas at muling sumara ng mabilis ang pinto sa harap. Nasa kotse na si Selena, papunta sa simbahan, iniwan siya. Ilang segundo siyang natigilan, nakatingin sa kawalan, ramdam ang pag-ikot ng sikmura. Alam niyang hindi siya pwedeng mag-aksaya ng oras kung gusto niyang pigilan ang mangyayari. Ilang sandali pa bago niya lubos na maunawaan na ang biglang katahimikan sa sala ay hindi dala ng kanyang pag-iisip, kundi kumpirmasyon ng panlilinlang. Niloko siya ni Selena nang walang alinlangan, nangakong isasama siya ngunit umalis mag-isa. Bumaba siya ng hagdan, tig-2 baitang ang hakbang, mabilis ang tibok ng puso, at pagsapit sa pinto, wala ng kotse, wala ng tunog ng makina, tanging hininga niya lang ang umuugong. Hindi niya ako mapipigilan, bulong niya sa sarili, sabay labas sa kalsada, hawak pa rin ang cellphone na parang gabay. Sinubukan niyang suminyas sa paparating na sasakyan, saka sa isa pa. Mabilis na ipinaliwanag na kailangan niyang makarating agad sa simbahan, na ito ay mahalaga at usaping pampamilya. Ngunit walang huminto at napagtanto ng bata na ang umasa sa iba ay luho na hindi niya kayang gawin ngayon. Tatakin ko ito pero makakarating ako, bulong niya habang nagsimulang maglakad ng mabilis sa kalyeng kabisado niya. Tila bawat kanto ay hadlang na dapat lampasan gamit ang lakas ng kanyang determinasyon. Samantala dumating na si Selena sa bangketa ng lugar ng seremonya na parang perpekto ang umaga mula simula hanggang dulo. Bumaba siya ng sasakyan ng maingat para hindi madumihan o magusot ang damit. Ngumiti sa mga bisita, kumaway sa mga kamera, at bahagyang iniling ang ulo sa anggulong pabor sa ilaw. Salamat sa pagpunta, sobrang saya ko, wika niya sa pangkat ng mga taong nakapaligid. At kasing linis ng kanyang make-up, ang tono ng kanyang boses, walang bakas ng pagod. Walang panginginig sa mga kamay, walang kaba sa tinig. Pawang planadong kalmado lang tuwing nakatingin ang lahat. Paminsan-minsan ay nagtatanong siya kung may balita kay Andres na para bang iyon lamang ang kanyang alalahanin at binabanggit na baka naipit lang ito sa trapiko ng ilang minuto. Wala namang seryoso, lahat kontrolado. Magiging maayos ang lahat ngayon, sabi niya sa isang ginang na may hawak na bulaklak, at nanatili ang kanyang huwad ng ngiti ng ilang segundo para sa mga lente ng media na sabik na nagre-rehistro ng bawat kilos niya. Sa loob ng simbahan, naghihintay si Andres sa paanan ng altar at ang nasa kanyang mukha ay hindi lubos na kasiyahan o ganap na paniniwala, kundi isang maingat na paninindigan na pilit tinatabunan ang anumang alinlangan. 2 beses siyang tumingin sa pintuang pasukan, saka sa gitnang pasilyo at malalim na huminga na parang itinataboy ang isang hindi kanais-nais na iniisip. Kailangan lang ni Mateo ng panahon, pero maiintindihan din niya, bulong niya sa sarili, naalala ang hindi masayang tingin ng anak kaninang umaga. Nasa labas pa rin si Mateo, patuloy na tumatakbo, mabigat na ang mga binti at magaspang na ang hininga sa dibdib, ngunit hindi niya pinayagang bumagal ang ritmo. Nasa akin ang video, sapat na ito. Hindi niya pwedeng sabihing guni-guni lang, hindi ngayong araw,
paulit-ulit niyang bulong na para bang nagbibigay iyon ng lakas. Nang matanaw niya ang harapan ng simbahan, nakaramdam siya ng panibagong sigla, halos parang kuryenteng dumaloy, at binilisan ang hakbang hanggang sa mga hagdan, dumadaan sa mga taong nag-uusap tungkol sa seremonya, hindi iniintindi ang mga matang nakatingin at ang katahimikang hinihingi sa mga pintuang banal. "Padaan po, kailangan kong pumasok," sabi niya sa sinumang sumubok humarang sandali, at tinawid ang pasukan na may determinasyong pinapawi ang dati niyang pagkahiya. Sa loob, umuusad na ang seremonya. Nasa tabi ni Andres si Selena at tumutuloy ang formal na pananalita bago ang mga panata. May kumpas ng taong kabisado ang ritual at nagtitiwala sa tradisyon para igabay ang mga puso. Tumingin si Andres sa babaeng nasa tabi niya at sinubukang makita lamang ang pangako ng isang panibagong simula. Sinubukang isara ang tainga sa alaala ng kabinet. Sinubukang patahimikin ang paulit-ulit na kirot na bumabalik. Si Selena ay nananatiling maayos ang mukha at tuwid ang tindig bilang isang masinop na nobya. Magkahawak ang mga kamay sa harap. Kumikislap ang mga mata ng walang tunay na luha, handa para sa huling eksena na paulit-ulit niyang inisip sa maraming gabi. Doon pumasok si Mateo, hingal pa rin, at nagbago ang enerhiya ng lugar na parabang may nagbukas ng bintana sa gitna ng bagyo. Ang tunog ng mga yabag na mabilis sa gitna ng pasilyo ay umagaw ng pansin ng lahat at isang bulungan ang dumaan sa mga upuan ng simbahan. "Itigil ninyo, pakiusap, itigil ninyo ngayon," sabi ni Mateo. Sapat ang lakas ng boses para putulin ang liturhiya at itinataas ang cellphone na parabang dokumentong nagbibigay sa kanya ng karapatang huminto sa lahat. Mabilis na lumingon si Andres, malinaw ang gulat sa mukha at ang unang reaksyon ay pagkailang, na parabang ang pampublikong paghiling na iyon ay isang paglapastangan sa kanyang autoridad. "Mateo, ano bang iniisip mong ginagawa mo?" tanong niya, at lumabas ang tinig na mas mabigat kaysa inaasahan, halo ng inis at pagkagulat. "Pinipigilan ko ang isang pagkakamali," sagot ng binata. Umusad pa ng ilang hakbang at idinugtong ng matatag, "Nagsinungaling siya sa iyo at kaya kong patunayan." Si Selena, nakapako pa rin ang ngiti, ay sinubukang bawasan ang bigat ng sitwasyon sa pamamagitan ng magaang tawa at kamay na iniabot kay Andres na parabang humihiling ng kalma. "Kinakabahan lang siya. Maiintindihan mo, napakasensitibo ng araw na ito para sa pamilya." Wika niya, pinapanatili ang tamis ng tono. Itinaas ni Andres ang kamay bilang hudyat. Napigilan si Mateo. Iginiit na hindi iyon ang tamang oras, na mag-uusap sila pagkatapos, na walang dahilan para gumawa ng eksena sa harap ng mga bisita at kamera. Hindi umatras si Mateo at hindi nanginginig ang kanyang titig. "Sinasabi mo palagi na wala akong ebidensya. Ngayon meron na ako," aniya, at pinindot ang screen ng cellphone gamit ang mga daliring hindi na nag-aalinlangan. Lumabas ng malinaw ang mga imahe. Ang opisina, ang kabinet, si Selena na nakaluhod. Ang pag-ikot ng dial, ang pamilyar na tunog ng pagbukas, ang pintuang bumukas, ang mga kamay na naghahalungkat para sa kwintas na wala roon. Ang katahimikan na bumalot sa simbahan ay iba sa katahimikan ng paggalang. Ito'y mabigat, nakadadag sa balikat at nagpapalabo sa hangin. May ilang bisitang bahagyang tumayo para mas makita, ang iba'y napakapit sa bibig, at ang malayong tunog ng kamera ng media na inaayos ang lente ay naging tanda na hindi na mananatili sa loob lamang ang pangyayari. Pinanood ni Andres ang video na parang pinagmamasdan ng tulay na guguho sa mismong paanan niya. Nang matapos ang video, ilang segundo siyang hindi kumurap, at sa pagitan ng mga iyon ay naunawaan niya ang bawat detalyeng itinulak niya sa madilim na sulok ng isip, mula nang banggitin ng anak ang tungkol sa kabinet. Binasag ni Selena ang pagkapako sa pamamagitan ng pagtatangkang magpaliwanag. "Hindi ito kung ano ang iniisip ninyo. Tinetesting ko lang ang isang bagay na siya mismo ang humiling na tingnan ko. Isang malaking kalituhan lang ito. Nalilin lang kayo ng mga larawan," mabilis niyang sambit, at ang dating perpektong himig ay napalitan ng pagkabalisa na sumisilip sa kanyang tinig. Tinitigan siya ni Andres at ang lumabas na tono ay hindi malakas, ngunit tiyak. "Pumasok ka sa opisina ko at binuksan ang kabinet ko. Walang pahintulot. Sa mismong araw ng ating kasal, aniya,
at sa pangungusap ay may linaw na hindi nagbibigay puwang para sa palusot. Sinubukan ni Selena na umusad ng isang hakbang, sinubukang hawakan ang braso niya, at nagdagdag ng biglaang salaysay tungkol sa takot na baka may banta sa seguridad, tungkol sa pagnanais na protektahan ang alaala ng kanyang asawa, tungkol sa kahit anong maaaring magmukhang marangal. Hindi ko na ito maipagpapatuloy, tugon ni Andres, at sa kabila ng ikli ng pahayag ay dala nito ang pasya ng taong alam na ang tiwala ay tulay na hindi kayang ayusin ng simpleng pandikit. Kumalat ang anunsyo ng pagkansela sa simbahan na parang kuryenteng dumadaloy. Nagsimulang magbulungan ng mas hayagan ng mga bisita, may nagbitaw ng malakas na buntong hininga at dumami ang mga flash ng kamera ng media na para bang bawat segundo ay karapat-dapat sa headline kinabukasan. Sinubukan ni Selena na ayusin muli ang ngiti at umapela sa pangunawa ng lahat. Sinabi niyang siya'y naaagrabyado na isa itong malaking pagkakaintindihan na maayos sa pribado na hindi kailangang gawing palabas, ngunit ang palabas ay nariyan na at may masigasig na manonood. Hawak ni Mateo ang cellphone sa tabi ng katawan at ang pagginhawa na dumadaloy sa kanya ay halo ng pisikal na pagod at tahimik na kapanatagan. Ang sa taong alam na kapag ang katotohanan ay naitala na, nagkakaroon ito ng sariling tinig. Humarap si Andres sa kanya at nang hindi itinataas ang boses, binitiwan ang utos na nagtapos sa eksena. "Pakiusap, umalis ka," sabi niya, at ang malamig na pagkamagalang ay lalo pang nagpabigat sa hatol. Sinubukan pa ni Selena na magbigay ng huling paliwanag. Nanumpang may mga dahilan siya. Hiniling na mag-usap man lang sila sa ibang lugar, malayo sa mga kamera, ngunit ang presensya ng media na may mga mikropono at lente na nakatutok ang nagsiguro na bawat kilos ay maiitatala, na bawat salita ay magiging record. "Hindi ko hahayaang magpatuloy ito," muling diin ni Andres, at hindi na kailangang tawagin ang seguridad. Ang mga hakbang ni Selena umatras dahil sa pampublikong pagtanggi ang siyang tumapos sa pagtatangka niyang manalo. Habang sumasara ang pinto sa likod ni Selena, nanatiling balot ng makapal na katahimikan ang simbahan, at si Mateo, hingal pa mula sa pagtakbo at bigat ng pangyayari, ay tumingin sa ama na para bang humihingi ng kahit anong palatandaan na maaaring muling mabuo ang tulay sa pagitan nila mula roon. Ang mga sumunod na linggo ay nagbago sa pangalan ni Selena bilang kahulugan ng iskandalo. Umiikot ang video sa loob ng simbahan sa mga programa sa telebisyon, inuulit sa mga talakayan, tuwing hapon at kumalat sa mga social media bilang tiyak na ebidensya ng isang panlilinlang na naibunyag sa altar. Gumagamit ang mga tagapagbalita ng mga salitang nagpapaliit sa kanya sa kinauupuan, at bawat ulat ay may kasamang imahe niya na nakaharap sa kahadiyero, inuulit na parang salamin na hindi niya kayang basagin. "Hindi ako ito na sinasabi nila," paulit-ulit niyang bulong sa sarili kapag sumisigaw ang ulat mula sa kabilang silid. Ngunit ang pangungusap ay kumakalat sa hangin at ang natitira ay ang tatak na nakadikit ng mahigpit. Sa telepono, nawala ang mga lumang mensahe ng imbitasyon at pangako. Sa halip dumami ang mga biro, insulto at alok mula sa mga taong nagsasabing kaya nilang burahin ang imahe niya sa internet kapalit ng perang wala na siya. "Lilipas din ito, kailangan ko lang ng pagkakataong magpaliwanag," sabi niya sa harap ng salamin. Inuulit ang mga bersyon na tila kapanipaniwala hanggang maalala niya ang tunog ng pag-click ng kaha at mawalan siya ng hininga. Sinubukan niyang bawiin ang posisyon sa tanging lugar na inakala niyang maaari siyang magsimulang muli. Sa pakikipagkilala sa mga lalaking hindi agad iuugnay ang mukha niya sa pagkasira ng kasal. Gumawa siya ng mga bagong profile sa mga app, pumili ng mga litratong nagpapakita ng kaligayahan noong nakaraan na maaring magpaniwala sa kinabukasan, nagbuo ng maingat na paglalarawan, iniiwasan ang mga salitang mag-aalerto. Sa mga unang araw, may mga magagalang na tugon, mga pag-uusap na humaba sa tanong tungkol sa mga libro, pelikula at biyahe. "Gusto ko ng taong simple, walang laro," isinulat niya sa isa, at halos naniwala siya na nagsasabi siya ng totoo. Ngunit nagbabago ang ihip ng hangin kapag may nakakakilala sa mukha niya. Sapat na ang isang mabilis na paghahanap at susunod ang biglang pananahimik, tapos ay pagbabara ng walang paliwanag. "Magpapatuloy lang ako, may isa na makikinig ng totoo,"
Bulong niya para hindi sumuko sa unang kabiguan. Isang pagkikita gayunman ang umusad lampas sa palitan ng mensahe. Isang lalaking milyonaryo na hindi siya nakilala agad ang nagpakitang gilas para sa hapunan sa isang pribadong restauran. Nauna siyang dumating, pumili ng mesa sa sulok at huminga ng malalim upang maituwid ang postura na magpapakita ng balanse. Dumating siya sa oras, nagkwento tungkol sa negosyo ng magaan, pinuri ang paraan ng pagdadala ni Selena sa usapan, nagtanong tungkol sa mga plano niya sa hinaharap. Sumagot siya ng maingat sa bawat detalye, determinado na ipakita na hindi siya ang karikatura na nasa balita. Gusto ko ng mga bagong simula, nagpapaalala ito na kaya pa nating maging mas mabuti. Sabi niya na may perpektong ngiti at nakita niya sa mga mata nito ang kislap ng pagsang-ayon na nagpasigla sa kanya kahit ilang minuto lang. Humiling siya ng tubig sa waiter at pinanatiling matatag ang mga kamay sa ibabaw ng napkin, iniiwasan ng anumang galaw na maglalantad ng kaba. Nagkwento siya tungkol sa pagtatrabaho sa mga event, sa kanyang galing sa pag-aayos ng mga bagay na para sa iba ay magulo, sa kakayahan niyang gawing realidad ang mga ideya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, maayos ang daloy ng pag-uusap. Hanggang sa ang telebisyon sa loob ng kainan na palaging nakatutok sa news channel na walang tunog ay nagpalit ng paksa. Lumabas sa screen ang imahe ni Andres, sinundan ng larawan ni Mateo sa tabi niya. At pagkatapos ay lumitaw ang kuha ng simbahan na may caption na kilala na ng buong bansa. Itinaas ng bahagya ng manager ang volume para sa mga customer sa kaliwa, sapat para marinig ang ilang putol-putol na parirala sa kanilang mesa. Ang naputol na kasal, ang nobyang nahuli, ang katotohanan sa altar. At saka sa mabilis na transition, lumabas ang larawan ni Selena mula sa araw ng seremonya. Ang kanyang perpektong mukha na nahuli ng lente na walang pinapatawad. Nagbago ang anyo ng lalaki sa harap niya tulad ng pagbabago ng panahon kapag biglang dumilim ang ulap. Ibinaba nito ang tingin sa plato, inilapag ang kubyertos, pinunasan ang bibig na parang ritual at tumayo ng hindi na binabanggit ang nakita. Ikinagagalak ko, sa tingin ko. Kailangan ko nang umalis, tanging sabi nito, na may pagkamagalang na mas masakit pa kaysa sa direktang atake. Sinubukan ni Selena na pigilan ang pinsala sa pamamagitan ng kung anumang linya tungkol sa mga pagkakatugma at maling bersyon, ngunit naglalakad na siya papunta sa labasan, na may mga hakbang na iniiwasan ang komprontasyon, tulad ng isang taong umiiwas sa apoy bago pa matukoy kung saan nanggaling ang baga. Nanatili siyang mag-isa sa harap ng baso ng tubig, nakatingin sa sarili niyang malabong refleksyon at sinusukat ang distansya sa pagitan ng hangaring magbagong buhay at ng realidad na makikilala siya sa anumang mesa siya umupo. Wala akong paraan para muling buuin ang kahit ano kung ang pangalan ko ay babala na. Bulong niya na kahit siya ay hindi buo ang narinig. Binayaran niya ang bill gamit ang card na halos wala ng laman para sa susunod na linggo at lumabas sa gabi na nakayuko ang ulo na para bang kayang itago ng bangketa ang isang taong sobra ng nakita ng mundo. Habang si Selena ay patuloy na nakakaranas ng mga pintong kalahating bukas na tila nagiging pader, sina Andres at Mateo naman ay sinusubukang muling buuin ang mga naputol na bahagi ng kanilang araw-araw. Nawala na sa mga umaga ang bigat ng mga panahong puno ng tensyon, at ang bahay na ilang sandali ring puno ng masasamang ingay ay muling nakakahinga ng walang pagkabigla. Gayunpaman, nanatili sa hangin ang isang paghingi ng tawad na hindi mauubos sa isang pag-uusap lang. Nagkamali ako sa iyo ng pagdudahan ko ang nakita mo, sabi ni Andres habang magkasamang nakaupo sa mesa kasama ang anak, at ang mga salita ay hindi dumating bilang isang palabas kundi bilang paghahanap sa tamang pahayag matapos magsulat ng maraming burador. Tumango si Mateo at sinabing hindi niya nagustuhan na napagkamalan siyang isang batang dramatiko dahil hindi siya ganoon at alam niya eksakto ang kanyang nakita. Dapat naniwala na agad ako. Naiintindihan ko ang galit mo. Dagdag pa ni Andres, tinitingnan ng anak na para bang nire-review ang sariling kasaysayan at naglalagay ng mga tala sa gilid. Walang formalidad sa tono, may tamang balanse lamang, at iyon ang nagdala sa kanilang dalawa sa isang pag-uusap na sinadya nilang ilayo sa anumang alaala ng altar.
Muling inayos nila ang kanilang mga schedule, ibinalik ang mga larawan sa pinagmulan nitong lugar, binuksan ang mga bintanang matagal na nakasara, at ang mansyon na dating tanawin ng pagdududa ay nagsimulang magmukhang tahanan kaysa isang palabas. Muling umuuwi si Mateo mula sa paaralan na may mga kwento tungkol sa aralin at natutunan ni Andres na magtanong ng hindi hanggang sa mababaw lang. Gusto kong malaman ang tunay mong iniisip, wika niya. At ang pangungusap na yon, na paulit-ulit at may katapatan, ay nagsimulang magdikit sa mga bahaging pinaghihiwalay ng sugat ng kawalan ng tiwala. Sa gabi, kapag ang telebisyon ay nagbabantang ulitin ng paksang nakasakit sa kanila, kinukuha ni Andres ang remote at nililipat ang channel. Tama na muna, manood tayo ng iba, sabi niya na may kalahating ngiti at sinasabi ni Mateo na mas gusto niya ng pelikulang walang sorpresa. Kahit sa mga pinakatahimik na araw, dumarating pa rin ang pagkakasala kay Andres na parang orasan na laging nasa oras. Hindi ito dumarating upang sirain ang bago nilang panahon, kundi bilang paalala na huwag ulitin ang mga lumang pagkakamali. Dapat nakita ko na ang mga palatandaan, nandoon lang ang mga ito. Mahina niyang inaamin kapag nakikita ang anak na nagbabasa sa sala. Si Mateo naman ay hindi humihingi ng parusa. Presensya lang ang kailangan niya. Kailangan ko lang na nandyan ka kapag nagsasalita ako. Hindi na kailangan na palagi kang sumang-ayon. Paglilinaw niya at ang simpleng linyang iyon ay nagbago sa ama ng higit pa kaysa anumang pangaral. May mga hapon na lumalabas silang maglakad nang walang tiyak na pupuntahan para lang pag-usapan ang mga bagay na walang kinalaman sa pagdududa o mga video. Gusto ko kapag nag-uusap tayo ng walang pagmamadali, sabi ni Mateo sa isang kanto, at sagot ni Andres na gusto rin niya iyon, na iyon mismo ang tanda na bumabalik na sa ayos ang buhay. Sa labas ng muling pagkakalapit na iyon, natutunan ni Selena na kilalanin ang iba't ibang uri ng katahimikan. May katahimikang mabigat sa mga lugar na siya ang paksa, na parang anumang oras ay babagsak ang bentilador sa kisame. May katahimikang malamig sa mga pagkikita na nagtatapos sa magalang na paalam at may pinakamalupit na katahimikan ang pagiging walang saysay. Hindi ako pwedeng basta maglaho, sabi niya nang makitang binabalewala siya sa isang pasilyo ng tindahan at naalala na ilang buwan lang ang nakalipas, ang parehong pasilyo ay kusang bumubukas para sa kanya. Sinubukan niyang magpadala ng mensahe sa mga kakilala mula sa mas payapang panahon at nakatanggap kapag nakatanggap ng malamlam na tugon, pangakong kape na walang takdang araw. Umuwi siyang tumatawid ng mga kalsada na parang may tinatanti ang hindi nakikita. Kinakalkula kung gaano pa katagal niyang kayang bayaran ang mga gastusin at kung magkano ang gugugulin para iwan ang lungsod at magsimula muli sa lugar na mas kaunti ang kumakalat na video. Nagkamali ako sa paraan pero hindi sa ambisyon. Paliwanag niya sa unan kapit sa lohika na ayaw umamin ng sariling pagbagsak. Sa loob naman, ang buhay ni na Andres at Mateo ay hindi naging parang patalastas. Nakahanap lang ito ng takdang indayog. Tahimik ang gabi at ang sala ng mansyon ay may ilaw lamang mula sa dilaw na lampshade. Dahan-dahang pumasok si Andres, may dalang 2 tasa ng tsaa. At nadatnan si Mateo na nakaupo sa sofa, binubuklat ang lumang photo album na matagal nang nakatabi. Umupo siya sa tabi nito at bago magsalita, malalim na huminga na parang handang mag-alis ng bigat. Napasan niya sa loob ng mga linggo. Kailangan kong humingi ng tawad, anak. Mali ako na hindi kita pinaniwalaan at alam kong nasaktan ka. Binigyan mo ako ng malinaw na palatandaan at mas pinili kong isipin na nagpapalaki ka lang. Ayokong maulit iyon. Gusto kong malaman mong mula ngayon mas pagtitiwalaan ko ang sinasabi mo kahit mahirap para sa akin pakinggan. Tumingin si Mateo sa ama, isinara ang album at inilagay ang mga kamay sa tuhod. Walang galit sa kanyang mukha, tanging pagod na kayang pag-aanin ng panahon. Nasaktan ako pa, pero ayokong manatili tayo sa ganitong sitwasyon. Gusto ko lang na naniwala ka agad, pero naiintindihan ko na hindi iyon madali para sa iyo. Tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad at sa tingin ko ang pinakamahalaga ay maayos tayo ngayon. Tumango si Andres at may kaunting ngiti. Sinabi niyang gusto niyang bawiin ang nawalang oras
na magkasama silang mas madalas. Pwede tayong maglakbay, gawin ang mga bagay na gusto mo, kahit matuto ng bago ng magkasama. Ayokong mamuhay tayo na kanya-kanya. Sumang-ayon si Mateo at sa sandaling iyon, pareho nilang naramdaman na ang bigat ng nakaraan ay nagsisimula ng tuluyang mawala. Doon yumuko si Andres at kinuha ang isang maliit na kahon na balot ng pelos sa ibabaw ng mesa sa gitna. Binuksan niya ito at ipinakita ang isang kwintas na may klasikong disenyo, may gitnang bato na napalilibutan ng ginto at mga detalyeng masela na sumasalo ng liwanag. Nanlaki ang mga mata ni Mateo, agad na nakilala ang piraso mula sa mga kwento tungkol sa kanyang ina. Ito ang kwintas niya. Akala ko nasa kabinet pa ito. Bahagyang ngumiti si Andres at ipinaliwanag. Sa totoo lang wala na roon. Inalis ko ito ilang linggo bago ako magsimulang magduda kay Selena. Hindi ko sinabi sa iyo dahil gusto kong makasiguro sa nangyayari. Inilagay ko ito sa bangko sa isang inuupahang safety deposit box para matiyak na hindi niya ito maaabot. Ayokong malagay sa panganib ang alaala ng iyong ina. Para sa akin, higit pa ito sa isang alahas. Bahagi ito ng kasaysayan ng ating pamilya. Maingat na kinuha ni Mateo ang kwintas. Hinaplos ang metal na para bang mararamdaman niya ang presensya ng ina sa pamamagitan nito. Buti na lang ginawa mo iyon pa. Sigurado ako na kinuhanan niya ito nang hindi nagdadalawang isip. Sumang-ayon si Andres at sinabi na mananatiling nakatago ang kwintas, ngunit sa tamang oras, ipapasa niya ito sa anak bilang pamana at sagisag ng tiwala. Gusto kong malaman mo na ang ganitong bagay ay walang katumbas na halaga, hindi dahil sa bato, kundi sa kahulugan nito. Salamat sa pag-abot hanggang dito. Sa mundong napakaraming sakit ang dumadaan ng tahimik, pinili mong makinig hanggang sa dulo. Kung gumalaw sa iyo ang kwentong ito, mag-subscribe ka. Malaking tulong ito para maipagpatuloy naming magdala ng mga totoong salaysay na karapat-dapat ikwento. Isulat sa mga komento kung saan ka nanonood. At kung maaari, ibahagi mo rin. Maaring maliit na bagay lang, ngunit ang pagpapalaganap ng isang kwento ng pagbangon ay pagpapalaganap din ng pag-asa.